Hello! Welcome to my channel. Kamusta kayo? Ang general reading natin ngayon ay para sa mga Leo para sa buwan ng August. Hindi po ito resonate sa lahat ng mga Leo kaya gamitin lamang po ang inyong intuition at magsilbing gabay lamang po ang mga positive messages na mapapakinggan ninyo. Bago ang lahat ay nais ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at ganoon din po sa mga nanonood ng aking videos. Silipin po natin kung ano ang kaganapan at mga pagbabago sa inyong buhay sa buwan ng August. Reminder po, hindi po ito resonate sa lahat ng mga Leo. Nakakikita ko dito sa una ninyo, apat na card, na parang ang iba sa inyo ay meron na kayong sinimulan na mga bagong proyekto, pwedeng sa negosyo rin or kung ano mang klase ng source of income sa career ninyo na pinagpupukusan nyo na po siguro sa ngayon. Pinag-aaralan ninyo na tinututukan ninyo kung paano ninyo mapalago. Sa feeling ko po, ang iba sa inyo ay parang meron pong mabagal na progreso. Mabagal yung usad, mabagal yung pag-asenso sa mga sitwasyon ng iba sa inyo. Kaya ang iba ay parang nakakaramdam ng takot. Baka hindi po kayo masenso, baka gusto nyo nang itigil ang inyong mga sinimulan kung ano man yan. Pwedeng nag-iisip kayo na itigil na muna dahil mabagal ang progreso. Pero itong card po kasi nag-a-advise ito na tuloy-tuloy lang po kayo sa inyong ginagawa. Tuloy-tuloy lang kayo sa pag-abot ng inyong mga goals. Dahil, paano po kayo makakarating sa inyong finish line kung hindi pa nga kayo nangangalahati ay nakakaramdam na kayo ng pagsuko. Parang nangingibabaw na sa inyo yung mga negative na emotion ninyo na siguro nawawala na kayo ng pag-asa na maging successful kayo sa inyong mga goals. Kaya itong card nag-a-advise po sa inyo na tuloy lang po kayo. Usad lang po kayo, diretso lang po kayo sa inyong pag-abot sa inyong goals. Kailangan nyo lang po ng tiyaga at determinasyon. At kailangan po maging persistent po kayo. Dapat malakas ang inyong loob kung meron po kayong gustong maabot na success. Kung gusto nyo magtagumpay sa inyong mga pangarap sa buhay, dapat malakas po ang inyong loob at determinado kayo na maabot talaga. Hindi pa kayo nangangalahati nga, sabi ko nag-iisip na kayo na susuko na kayo, titigil na kayo, ihinto nyo na kung ano yung sinimulan ninyo. Yan, so may advice po dito ha, ipagpatuloy nyo po. Kahit na unti-unti yung progreso, unti-unti yung asenso, makakarating po kayo sa finish line, nandoon po yung success. Itong 5 of Cups, ang advice po nito ay alisin nyo po yung mga nararamdaman ninyong takot. Huwag nyo pong ipairal yung mga negative ninyo na emotion. Yung takot na baka ma-disappoint kayo sa inyong mga expectations.
At kung sakali man na makaranas kayo ng mga konting disappointment, ay natural lang po yan na makaranas po kayo ng mga pagsubok sa gitna po ng pag-abot ninyo sa inyong mga pangarap sa buhay. Wala pong perfect na sitwasyon. At lahat naman ata, bago makarating sa tagumpay, ay nakakaranas muna ng iba't ibang mga pagsubok. At kapag nalampasan po natin yung mga pagsubok na yan na nai-encounter natin, ay saka po natin nararating yung tagumpay. Ayan po yung sinasabi nitong card. Kaya huwag po kayong negative. Kung ano yung gusto ninyong abutin, pagpukusan po ninyo. Huwag po kayong sumuko. Ipagpatuloy nyo lang po ang pag-abot ninyo sa inyong mga goals sa buhay. Yun, baka yung iba po ay nakakaramdam na ng pagkatalo o hindi nyo na maabot yung inyong mga gustong maabot. Nawawalan na kayo ng pag-asa. Kung ano man po yung inyong sitwasyon sa ngayon ay wag po kayo makontento. Mag-try pa rin po kayo ng mag-try. Mag-adventure po kayo para sa pag-abot ng inyong mga goals. Sundin nyo po yung, itong Page of Wands ay nagsasabi rin po ito na sundin nyo po yung inyong mga passion. Halimbawa, mahilig kayong magluto. O di, subukan po ninyo na magluto-luto kayo. Or pwedeng mag-vlog kayo tungkol sa pagluluto. O kung ano man yung mga passion ninyo sa buhay, ay sundin nyo po. Pakinggan nyo yung sinasabi ng inyong mga intuition. Kung ano yung mga gusto ninyo para sa inyong pag-asenso. Kung gusto mo na magkapera at magkaroon ng masaganang buhay, ay mag-adventure po kayo. Mag-try po kayo. Alamin nyo yung inyong mga hilig. Dahil pag hilig mo ang iyong ginagawa, mamahalin mo yung iyong gagawin at maglalabasan yung iyong pagiging creative para mapag-grow mo ang iyong project, kung ano man ang iyong gagawin na proyekto. Kaya mag-try po kayo. Lakasan po ninyo ang inyong loob. At wag po kayong patatalo sa mga negative emotion. Focus po kayo sa mga binibigay sa inyo na pagkakataon. Baka pag tumigil po kayo sa pag-abot ng inyong mga pangarap sa buhay dahil nawawala na kayo ng pag-asa or gusto nyo nang sumuko dahil nahihirapan kayo, ay baka dumating po yung time na pagsisisihan nyo rin po kung bakit sinunod ninyo yung mga negative emotion ninyo. Pagsisisihan ninyo kung bakit hindi nyo agad ginawa noon. Parang ganon na sitwasyon. Itong card naman po ay nagsasuggest po ito na harapin ang mga challenges na mai-encounter ninyo sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Dahil ang mga challenges po na ating nararanasan sa buhay ay may mga lesson po tayong matututunan para sa ating mga personal growth. Tama, di ba? Ayun. Kaya itong Queen of Wands po, nag-advise po ito na mag-focus po kayo kung ano man ang inyong nasimulan na.
At kung meron po kayong mga example po, meron po kayong financial difficulties. So, itong card po, nagsasuggest po ito na kung kailangan po ninyo ng tulong ay nandyan lang po sa tabi-tabi ang pwedeng makatulong sa inyo. Hindi lang po pagdating sa aspeto ng financial, kundi depende po sa tulong na kailangan ninyo. Kailangan nyo lang po mag-reach out kung nangangailangan po kayo ng tulong. Yan po ang ibig sabihin nito. May tutulong po sa inyo para sa pag-abot po ng inyong mga pangarap sa buhay, or kung meron kayong mga proyekto na medyo mabagal ang pag-usad papunta sa tagumpay, ay mag-reach out po kayo ng tulong at may tutulong sa inyo. Kaya ito, nagsasabi po itong Queen of Wands na pukusan po ninyo kung ano yung mga nasimulan ninyo. Huwag po kayong sumuko. Alisin yung mga negative behaviors at mag-adventure po kayo. Dadating po ang time na aasenso din kayo at magre-relax din kayo physically at emotionally. So, ibig sabihin po, kapag hindi po kayo sumuko sa pag-abot ng inyong mga pangarap sa buhay, ay may swerte at kakaibang tagumpay na naghihintay po sa inyo kapag narating po ninyo ang finish line. Sa mga Leo na may ganitong sitwasyon, huwag po kayong sumuko, okay? Keep going sa kabila ng inyong mga pinagdadaan ng pagsubok at slowly but surely ay makakarating kayo sa finish line kung saan naghihintay sa inyo ang magagandang rewards at palayok na puno ng ginto. Who knows, di ba? Positive lang. Kung nagustuhan niyo po itong aking reading para sa inyo at kung resonate kayo ay paki-comment na lang po at paki-like and subscribe din ng aking YouTube channel. Thank you. God bless.